Hanggang ngayon, iniinda raw na maraming negosyo ang epekto ng ilang buwan ng port congestion sa Manila. Port congestion na hanggang ngayon wala pang solusyon. At damay po ang mga mamimiling o mamahaling, yung mga mamimili pala, yung mga consumer, tayo po na mga mahilig sa mga imported. Ang ilang paborito kasing pang Noche Buena ninyo, baka hindi umabot sa Pasko. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bagamat hindi na kasing grabe tulad nito mga nakaraang buwan, may port congestion pa rin daw sa Maynila. Kaya ang mga imported na produktong pang Noche Buena, tulad ng toneladang frozen meat, posibleng hindi umabot sa Pasko. Kaya raw asahan na mahigpit na supply ngayong panahon ng Kapaskuhan ayon sa Meat Importers and Traders Association. At kapag kulang ang supply, posibleng tumaas ang presyo ng produkto. Hindi makakarating. Yun iba, nasa Laos, yun iba, pinarking na lang sa transshipment port, sa Kaohsiung, sa Singapore, sa Hong Kong. Baka hindi na rin umabot sa Christmas rush ang mga binibentang damit ng negosyanteng si Brian D. Naipit daw kasi sa pier ang karamihan sa mga raw materials. Delayed yung mga sinulid, delayed yung printing materials, delayed yung tela. Hanggang ngayon, December na, kalagitnaan na, we still deliver sa branches. Instead na nakabenta na kami, walang laman yung mga stores namin, karamihan. Ayon sa Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, ito ang iniwang problema ng ilang buwang port congestion. We have high volume during this season, di ba? Natural yan. But the problem is with the backlog that the port congestion has caused. Di ba? 7 months ka nag-backlog eh. Ilang libong container ang inipit mo sa pier. Dagdag problema pa raw ang traffic na dulot ng Christmas rush at sunod-sunod na holidays na lalo nakapagpapaantala ng pagbiyahe ng mga produkto. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.